Halos 30 kurso sa ilalim naman ng technical, vocational at educational training program ng TESDA ang pupwedeng mapag-aralan ng libre. Ang kailangan lamang computer at internet. Balitang hatid ni Jamie Santos. Magandang balita para sa mga nais madagdagan ng kaalaman o sa mga nais magkaroon ng magandang trabaho. Hindi na kailangan pumasok pa sa eskwela. Nadagdagan at mas marami na ngayon ang online courses ng TESDA at ang lahat ng ito, libre. We want to increase access kasi sa quality TVET, Technical Vocational Education Training Programs. And yun nga, the internet is a technology that has widespread application. Gusto namin ma-reach as many as TVET clients as much as possible. May 29 online courses ang TESDA sa kanilang mas pinalawak na Technical Vocational Educational Training Program. Maaaring mamili mula sa Information Technology, Tourism, Electronics, Agriculture, Automotive at maging Health, Social at Community Services. Ang bawat course may mga modules na aaralin ng estudyante tulad ng normal na estudyanteng pumapasok sa eskwelahan. If somebody, let's say, is working and who would like to enroll there, at his own pace, pwede niya tapusin yun. The system will not force him or her to finish it at a given certain time. So kung kailan lang siya free, he can do and study the modules. Walang takdang panahon para tapusin ng isang estudyante ang pipiliing kurso. Kung kailan lang daw libre ang estudyante para mag-aral, pwede niya ito gawin. Kapag natapos ng online student ang modules, maaari siyang magkaroon ng national certification na makukuha kapag naipasa ang exams sa isang TESDA Accredited Assessment Center. Ayon sa TESDA, maaari itong maging dagdag na credential sa mga nag-a-apply ng trabaho. O tulay naman para sa mas magandang kinabukasan para sa mga out-of-school youth o undergrad. Dagdag kaalaman din para sa mga nagtatrabaho na. Madali lang daw ang proseso para makapag-register sa online courses ng TESDA. Pumunta sa kanilang website na www.tesda.gov.ph. I-click lang nila ang TESDA online program na icon. Jamie Santos, GMA News.